Unahin na nga natin itong picture ni Paulo Avellino, mga kakimpaw, na kung saan ay makikitang busy, very hands-on, abala, kasama po ng Team Alibay. Ano kaya ginagawa nila, mga kakimpaw, no? Ang dami nga pong nagsasabi na very hands-on naman itong si Paulo Avellino. Umani po ito ng positive comments. Sabi nga dito ni Santi, grabe naman yan. Bilang isang magaling na aktor, very hands-on din siya at kung ano ang maitutulong niya, willing talaga siya to help para sa ikakaganda ng project. Sabi naman ng isa, hands-on talaga siya. Sabi nga ni Kimi, haligi siya ng The Alibay. He wants to make sure that they will give the best series that we want. The Alibay episode 1 and 6 are now up exclusively on Prime Video. So bukas, naman pong bagong episode 7 and 8 na yan. Excited na ba ang lahat magbukas? Siyempre naman para mapanood natin yung bagong lapag na episode bukas, ano? So, ito talagang si Paulo Avellino, mga kakimpaw. Ito talaga yung gustong-gusto ni Chinita Princess sa kanya, eh. Ito yung isang ugali ng ideal man na gustong-gusto ni Chinita Princess. And pag ganito kasi yung isang lalaki, parang pag naging ama siya, pag nagkapamilya siya ng tuluyan, di ba? Pag nag-asawa na sila ni Kim, makikitaan natin siya. Alam niyo yung mga kakimpaw, yung talagang ano siya sa pamilya niya, 'di ba? Tutok na tutok, parang father figure, ganon po yung nakikita ko kay Paulo Avellino. Kaya sa oras na magkaanak po si Kim and si Paulo Avellino, for sure mga kakimpaw, magpapakatatay ng malala itong si Paulo Avellino. Tapos babae pa, no? Kamukha pa ni Chinita Princess. Ay nako mga kakimpaw, gagawin niyang prinsesa ni Paulo Avellino. Sa next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol dito sa mga panawagan po ng mga Kimpaw fans sa Star Magic Philippines. Kinalampag po nila ang management ni Chinita Princess dahil sa pangaharas ng nagngangalang rockstar dito po sa X. May nag-post kasi ng ganito, mula ito kay CLR. Sabi niya, Pau, tinag niya si Paulo Avellino. Sorry to tag you with this. Alam ko hindi ka mapagpatol, but please just once bigyan mo ng leksyon ng taong ito. Kek rockstar, ayan tinag niya. Pamilya mo na pinag-uusapan dito. Tatahimik lang mga to kung bibigyan mo ng aksyon. Sabi pa ng isa, kalampagin na dapat ng Kimpaw ang Star Magic Philippines para masampulan na kawalang hiyaan, kabastusan niyan ni Kek Rockstar. Below the belt na ang pangbabash at pangharas niya, pati sa pamilya ni Paulo binabash. Ang dami na niyang pambabastos kay Kim at lalo na kay Paulo. Naku, grabe naman yan. Huwag namang ganyan, rockstar, ano? Huwag namang ganyan. Kasi once na napansin ka ng management ni Kim and Paulo Avellino, for sure, i-call out ka din nun. Katulad nung may nagbanta sa buhay ni Chinita Princess. So, gugustuhin mo bang mapahiya ka? Kaya ngayon pa lang, itigil mo na yung pambabatikos, pangaharas at pagsabi ng mga kung ano-anong masasakit na salita laban kay Paulo Avellino kasi hindi niya yan deserve. Ano bang nagawa ni Paulo Avellino sa'yo? Ano bang nagawa ni Chinita Princess na masama sa'yo? Parang sa pagkakaalam ko, parang wala naman. Parang nagpapasaya lang naman sila ng tao. Tapos, tumutulong pa nga sila sa kanilang kapwa. So, walang dahilan para mainis ka or magalit ka kay Kim and Paulo Avellino. Marami pang oras, marami pang araw para magbago. Kaya sana, mas piliin nating maging mabuti para po sa ating kapwa. Libre lang yan, okay? Para syempre may peace of mind ka din. So, warning lang to mula sa mga Kimpaw fans, mula sa akin. Pero pag inulit po pa yan, syempre kakalampagin na po ng mga fans sa aniversa ang Star Magic Philippines. Kapag may linya na hinares na ng management at kinalampag para sumaklolo, alam mong malaki-laki ang kaganapan sa likod ng eksena. Ang ganitong klaseng balita ay parang alarma na may conflict, pressure, o biglang issue na kailangan resolbahin asap. Lalo na kung ang involved ay Kim at Paulo, ang isa sa pinagkakaguluhang love team ng 2025. Ang bigat ng dating dahil mukhang may tensyon na hindi na basta-basta ang chika, kundi tipong may hinaharap silang sitwasyon na pwedeng makaapekto sa career o sa dynamic ng team nila. Kaya hindi nakakapagtaka ng Kimpaw fandom mismo ang kumilos, nagingay, nag-trending, at kinalampag ang lahat ng pwedeng lapitan para siguraduhin hindi mapapabayaan sina Kim at Paulo.
At kung totoong ang Kim dapat malaman to, mas lalo itong nagpapakita na may impormasyon o issue hindi agad nakaabot sa kanya. Something na pwedeng maka-apekto emotionally or professionally. Ang vibe nito, proteksyon, pagmamalasakit, at pagmamadaling ayusin ang dapat ayusin. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Para itong classic showbiz moment kung saan makikita mo kung gaano kalakas ang suporta ng fandom. Ibig sabihin, may something silang pinoprotektahan, ang Kim Pao relationship o partnership. Ayaw nilang masira ang momentum, lalo na ang daming projects, kulay, chemistry, at publicity na nakapalibot kina Kim at Paulo ngayon. Posibleng may misunderstanding, agenda, o decision from management na diboto ang fans kaya nag-react agad ang community. At let's be real, kapag ganito kainit ang love team, konting alog lang, lindol agad ang fandom. Kung may issue man, this shows na Kim Pao fans are not just viewers. Involved sila, vocal sila, at handang magdepensa. Kaya ang dating nito, parang collective shield ng fandom na nagsasabi, open quote, huwag niyong gagalawin ang Kim Pao. Sumusunod kami, pero hindi kami kulat. Pwede ring senyales ito na mas lumalalim pa ang narrative sa likod, either sa real relationship nila or sa professional commitments. Ang ganitong klase ng buzz ay madalas precursor to bagong project, contract tension, scheduling conflict, creative decisions, or something very personal na ayaw muna nilang ilabas. At kilala natin sina Kim at Paulo, professional, private, at hindi basta bumibitaw. Kaya kung ano man to, malamang kaya nila together. Para kang binuhusan ng malamig na tubig, biglaan, mabigat, at may tension na di mo agad may paliwanag. Parang may nangyaring behind the scenes na hindi na basta usaping trabaho, kundi tipong decision na pwedeng makaapekto sa dalawa nilang career at synergy bilang Kim Pao. Kapag umabot sa punto na kinalampag na ng fandom ang management, ibig sabihin may mali, may kulang, o may hindi patas sa nangyayari. Hindi to simpleng reklamo. This is a sign na malalim na ang involvement ng fans at ramdam nila na kailangan protektahan ng Kim Pao, whether sa issue ng scheduling, treatment, promotion, o anumang internal na desisyon. At yung line na Kim dapat malaman to, grabe ang bigat. Minsan kasi may mga info o galawan sa taas na hindi agad na ipaparating sa artist, lalo na kung sensitive o may conflict of interest. Kung totoo na may bagay na hindi agad nakarating kay Kim, hindi mo masisisi ang fans kung bakit sila todo ingay. Kasi alam ng fandom na si Kim, once malaman niya ang totoong sitwasyon, hindi siya mananahimik lalo na kung may nalalagay sa alanganin, siya man o si Paulo. Minsan ganito talaga sa industriya. Kapag may love team na sobrang lakas, iba-iba ang forces na gusto humawak sa direksyon nila at hindi lahat ay para sa ikabubuti ng artists. Kaya ang pagkilos ng Kim Pao fandom ngayon ay parang collective warning. Huwag niyong idesisyon ang hindi nila alam. Hindi sila sunod-sunuran. At hindi kami pipikit kapag may mali. Ang ganda rin tingnan na sa bawat issue, mas lalong nagiging solid, organisado, at malakas ang supporters. Ibig sabihin, hindi lang sila kilig-kilig fandom, marunong sila kumilos kapag kinakailangan. At madalas, kapag may ganitong ingay, management listens dahil sa impact at lakas ng support system. Sa kabilang banda, kung may pressure man kay Kim at Paulo dahil sa ganitong mga kaganapan, siguradong magiging mas matatag sila. Alam naman nating dalawa, hindi sila yung tipo na basta sumusuko. They're both calm, composed, and mature. Kaya malamang kaya nilang lampasan kung anumang issue ang sumulpot dito. At kung ang intensyon naman talaga ay hadlangan, pahinain, o guluhin ang momentum ng Kim Pao, naku, mas lalo lang silang titibay. Ganyan ang pattern ng mga love team na may tunay na chemistry at suporta. This kind of controversy doesn't break them, it cements them even more. Ang masasabi ko, malaki ang bigat ng balitang ito dahil hindi ito simpleng intriga. Mukhang may nangyayaring seryosong galaw sa likod na nakaapekto kina Kim at Paulo. Kapag umabot sa punto na management na mismo ang binabanggit at fans ang kumikilos para sumaklolo, ibig sabihin merong tensyon o desisyon na hindi nagustuhan, hindi malinaw, o hindi patas para sa dalawa. Nakikita rin dito kung gaano kalawak at kalakas ang impact ng Kim Pao. Hindi lang sila basta on-screen tandem, may community sila na handang ipagtanggol sila kapag may nakikitang hindi tama o may gustong mag-control sa narrative. At yung parte na Kim dapat malaman to, nakakabahalang pakinggan dahil parang may impormasyon na posibleng gad na iparating o sinadyang hindi ipaalam. Kapag ganitong klase ng rumor ang lumabas, nagre-reflect ito ng possible miscommunication sa loob ng management, possible conflict sa direction ng projects,
O kaya may pumipilit sa isang bagay na hindi tugma sa gusto o kapakanan ni Kim at Paulo. Ano man ang totoong detalye, ang malinaw. Hindi papayag ang fans na hindi maayos ang trato o desisyon para sa Kim Pao. At batid na batid ng lahat na si Kim at Paulo. Parehong professional, parehong peace-loving, at parehong may sariling boses. Kaya kung may maliman, malaki ang chance na harapin nila ito ng matalino at mahinahon. Sa huli, ang balitang ganito ay patunay rin na mas mainit pa lalo ang spotlight sa Kim Pao. At habang lumalaki ang pangalan nila, mas dumadami rin ang mga mata. Supporters, mano detractors, na nakatutok sa bawat galaw nila. Pero kung may isang bagay na sigurado, hindi basta-basta mababagsak ang tandem na ito. Hindi sila madaling guluhin. At lalo lang silang pinagtitibay ng mga ganitong kontrobersya. Heto pa ang mas malalim, mas matapang, at mas dagdag na insight na pwede nating idagdag sa balitang ito para mas buo ang picture at mas ramdam ang tension sa nangyayari. Additional na maidagdag sa balitang ito. One, posibleng may internal power struggle sa management. Kapag lumalabas ang mga balitang hinaras o pinakikialaman, hindi malayo na may ibang grupo sa loob ng management na may sariling gusto para kina Kim at Paulo, whether sa project lineup, exposure, or PR strategy. At kung hindi align sa personal o professional direction ng dalawa, dito nagsisimula ang friction. 2. Malaking factor ang pag-angat ng Kim Pao popularity. Sa sobrang lakas ng Kim Pao ngayon, natural lang na maraming gustong sumakay, maraming gustong humawak sa direksyon, at may ilan ding na-insecure. Kapag mabilis ang pag-akyat ng isang tandem, mas nagiging matalim ang internal politics. In short, the hotter the tandem, the stronger the pushback. 3. Fandom movement equals major pressure sa management. Kapag fandom mismo ang kinalampag, ibig sabihin hindi na sila naniniwalang transparent ang management, kaya sila na ang kumilos. At kilala ang Kim Pao fandom, hindi sila ingay lang. They are organized, loud, and influential. Ibig sabihin, hindi pwedeng balewalayin ang boses nila. Kim might be more protected now than before. Yung line na, Kim dapat malaman to, ay nagpapakita ng bagong dynamic. May mga taong nagbabantay kay Kim. May mga mata na nakatutok kung may something off. Hindi na siya nag-iisa na mag-handle ng issues. May fans, may insiders, may supporters. At malaking bagay ito dahil ibig sabihin mas mahirap na siyang manipulahin or i-pressure. 5. Paulo's presence changes the whole equation. Since dumating si Paulo sa picture, iba ang naging aura ng support system ni Kim. Mas calm, mas stable, mas protected. Kaya kung may galaw man ang management na trying to push or pull something, mas may balanse ngayon dahil nandiyan si Paulo, matured at hindi basta natitinan. 6. Pwede ring build up ito to something bigger. Karaniwan sa showbiz, kapag maraming ganitong leaks o bahaging na tension, may paparating na major project, may contractual turning point, may big announcement na malaki ang magiging impact, or may taong hindi masaya sa current spotlight ng Kim Pao. At minsan, ang mga ganitong negative buzz ay sign na malaki ang papasok na opportunity. Ang issue na ito hindi lang simpleng intriga. Ito ay clash ng management decisions, fandom movement, career direction, at personal protection para kina Kim at Paulo. At kung ano man talaga ang nangyayari behind the scenes, malinaw ang isang bagay, mas lumalakas ang Kim Pao, kaya mas marami ring sumusubok gumalaw. Pero mas matatag ang fandom, kaya mahirap silang masira.